patutunayan po natin ang samahan ng mga tunay na Kristiyano para hindi tayo naluloko ng mga piking Kristiyano. Di ho ba? Ang mga tunay na Kristiyano ay lingkod o alagad po yan ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Juan 12:26. Kung ang sinong tao ay naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon ay doon naman doon ang lingkod ko. Kung ang sinong tao ay maglingkod sa akin ay siya ay parangalan ng Ama. Maliwanag po yan. At ito pa ang sabi ni Jesus. Kung saan ako naroon ay doon naman doon ang lingkod ko. Di po ba? Malinaw po yan. Meron pang kinaroroonan ng Panginoon sa Kristo. Ang lingkod pala ni Kristo ay nandoon din kung saan naroroon si Kristo. Di po ba? Saan ba ang kinaroroonan ni Kristo na dapat andun din ang lingkod o alagad niya? Basahin po natin. Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Si Jesus pala ay dakilang saserdote. Saan po ba kinaroroonan ni Jesus na dakilang saserdote? Saan po ba siya? Basahin natin ang Hebreo 10:21. At yamang mga isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Dakilang saserdote pala si Jesus. Siya pala ay pangulo sa bahay ng Diyos. Maliwanag po, di ba? Pangulo siya sa bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos na kinaroroonan ni Jesus na dakilang saserdote? Basahin po natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Yun pala. Yan pang maliwanag na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Diyan po ang kinaroroonan ni Kristo. Siya po ang pangulo dyan sa bahay ng Diyos. Di po ba? Diyan po, sa iglesia ng Diyos, si Kristo ay ang pangulo. Maliwanag po yan sa mga nakaraang talata na binasa natin. Diyan dapat ang mga lingkod niya na sumusunod sa Kanya. Malinaw naman po yan Yan sabi nga ng Panginoon sa Kristo, kung saan ako naroon, ay doon naman dapat ang lingkod ko. Ayan. Kung ang sino mong tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, di ba? At kung saan ako naroon, ay doon naman doon ang lingkod ko. At ang Panginoon sa Kristo ay nasa bahay ng Diyos. Siya ang pangulo doon. Yung po kinaroroonan ng Panginoon sa Kristo. Katunayan ng mga Kristiyano, sila ay nag-isama sa iglesia yan. At pinasimulang tawagin yung mga Kristiyano, yung kayang mga lingkod ng Panginoon sa Kristo. Nasa iglesia po yun sila. At iglesia ng Diyos ang kinaroroonan ng Panginoon sa Kristo. Bahay ng Diyos, siya ang pangulo doon. Yan pang maliwanag mga kaibigan. Ikaw, kaibigan, tunay ka bang Kristiyano? Ubo ka na sa piki kang Kristiyano? Ikaw ba ay nakisama sa iglesia na samahan ng mga tunay na Kristiyano? Di ba? Bulayin mo ang sarili mo, tanongin mo, kasama ka ba sa iglesia ng mga tunay na Kristiyano? Sa panahon po ngayon, meron pong tunay na iglesia na samahan ng mga apostol. Doon tayo makikisama sa kanila para hindi tayo maging piki na Kristiyano. Alin ba yung samahan ng mga apostol? Basahin mo natin. Ikalawang Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos
at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos. Ayan po, mga kaibigan ng Samahan ng mga Apostol sa pamumuno ng Apostol Pablo ay magkakapatid sila or kaanib sila sa Iglesia ng Diyos. Yan po ang maliwanag, kaibigan. At ang mga apostol ay nag-aanyaya naman sa atin na tayo ay makisama sa kanila. Siyempre, sa Iglesia ng Diyos tayo sasama sa kanila. Yung anyaya ng mga apostol, basahin po natin ang unang Juan 1:3. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Sabi ng mga apostol yan, ha? Oo, at tayo ay may pakikisama-sama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Yan po ang maliwanag na sabi ng Panginoon ng mga apostol, upang tayo ay magkaroon ng pakikisama sa kanila. At ang samahan nila ay Iglesia ng Diyos. Sa English po ay Church of God. So tayo ay magiging member sa kanila sa Church of God. At magiging international kasi sa lahat ng mga bansa ay dapat umanib sa kanila. Hindi po ba? At kapag tayo ay naging member dun sa Samahan ng mga Apostol na Church of God, tayo ay magiging members Church of God International. Bakit international? Kasi lahat nga ng mga bansa magkakaroon ng mga kaanib dahil yun ay pangangaralan ng mga apostol sa pamamagitan ng kanilang ebanghelyo. Yan pong maliwanag, mga kaibigan. Salamat po.